Paano kung pasabugin natin ang buwan? Hating gabi at kasama mo ang iyong kaibigan sa pag-uwi galing sa sinihan at ang tanging ilaw niyo ay ang galing sa buwan. Bigla na lang may narinig kayong ungol ng aso at ilang sandali pa ay may lumitaw na werewolf sa inyong harapan. Nagsitakbo kayo ng mabilis pero pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating kayo sa isang dead end. Tumalo ng werewolf para sunggaban kayo. Pinikit nyo ang inyong mga mata at naghintay na lang kayo sa pagkagat nito. Pero walang nangyari. Nagtataka kayo at binuksan nyo ang inyong mga mata ng paunti-unti. Hindi na werewolf ang nasa harap nyo, kundi isang lalaki na payat at nagtataka rin tulad ninyo. Napansin nyo din na masyadong madilim ang paligid. Napatingin kayo sa itaas at wala na doon ang bilog na buwan. Meron na lamang mga shooting stars na tila umuulan ng mga bato sa langit. Nasaan ang buwan? Ang hindi nyo alam ay may mga tao palang nagpadala ng nuclear bomb sa buwan at pinasabog ito bago pa man kayo makagat ng werewolf. Isang himala para sa inyo, pero ito ay isang napakalaking pagkawala para sa mga tao sa mundo. Tara at pag-usapan natin ang buwan at alamin natin kung kaya ba talagang masira ito ng mga nuclear bombs na gawa ng tao. Kung sakali man, ay ano ang mangyayari sa mundo kapag ito ay sumabog? Ano ang mangyayari sa atin kung ito ay magkatotoo? Ang buwan ay ang natural satellite ng mundo. Ito ay lumilibot sa mundo at nagsisilbing liwanag kapag gabi. Mas maliit ito kumpara sa mundo pero napaka-misteryoso, napakaraming kwento, pamahiin at mga alamat ang nagawa tungkol dito. Noong unang panahon pa nga ay sinamba pa ito bilang Diyos-Diyosan. May mga tao ring naniniwala na ang buwan ay makapangyarihan na pwede itong magbigay ng superpowers o kaya magpabago ng pagkatao. At kung kayo ay mahilig sa horror stories, alam nyo na pagkabilugan ng buwan ay sinasabing lumalabas ang mga iba't ibang nakakatakot na nilalang na tulad ng werewolf, vampire, aswang at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, maraming planeta ang merong buwan tulad ng sa atin, pero minsan mas malaki at mas marami. Halimbawa, sa mga planeta nga ng ating solar system, ang Jupiter ay may 95 na buwan. Kung sabagay, napakalaking planeta naman kasi nitong Jupiter. Pwede mo ngang sabihin na ito ay parang maliit na version ng araw. Pero bakit nga ba may buwan ng isang planeta? Ano nga bang epekto nito sa isang planeta? Una, kailangan nating isipin na ang mga planeta at mga buwan ay mga malalaking bagay sa kalawakan. Para lang tayong mga alikabok kumpara sa laki ng mga ito. Pangalawa, ang mga planeta at mga buwan ay may kaakibat na puwersa na tinatawag nating gravity. Ito yung puwersa na humihila sa iba pang mga bagay papunta sa kalagitnaan o core ng isang planeta o isang buwan. Ang gravity ang dahilan kung bakit tayong mga tao sa mundo, mga hayop, mga bagay, mga puno, mga kotse at iba pa ay nananatili sa mundo at hindi tayo napupunta sa kalawakan. Ang gravity rin ng mundo ang dahilan kung bakit hindi umaalis ang buwan sa tabi nito. Buti na lang din at may kalayuan ng buwan sa mundo dahil kung ito ay mas malapit ay pwedeng tuluyang mahila ito ng gravity at bumangga sa atin. Konting lapit lang ng buwan sa atin ay maaapektuhan na ang weather, climate at tides. Magiging mas maliwanag ang gabi at maaaring magkabaha dahil sa pagtaas palalo ng alon. Ang gravity kasi ng buwan ay humihila sa ating katubigan. Kapag mas malapit, ay mas malakas ang paghila nito. Mahalaga talaga ang buwan. Sa sobrang halaga ay nagpadala dito ng mga astronaut ang ilang bansa, lalo na ang NASA ng USA. Nag-uunahan pa nga dati ang Soviet Union, Amerika at iba pang mga bansa sa pagpapadala ng mga unang tao na tatapak at maglalakad sa ibabaw nito. Marami kasing mahahalagang metal at mineral ang buwan na maaaring magamit sa mundo. Dito nga galing ang napakamahal na helium-3 na binibenta sa halagang $2,000 to $3,000 o mahigit kumulang 150,000 pesos kada litro. At dahil na rin sa napakahirap nitong puntahan at lalo na nasakupin ng isa o grupo ng mga bansa, ay minabuti ng United Nations na magkaroon ng Outer Space Treaty. Sinasabi dito na pag-aari ng lahat ng buwan at kung anumang exploration na gawin dito ay dapat makikinabang ang lahat. Pero paano kung may grupo ng tao na lumabag sa treaty na ito at tangkaing pasabugin ang buwan? Paano kung may magpatama ng mga malalaki at malalakas na nuclear missiles dito at mapasabog ito ng tuluyan? Nakakatakot isipin pero
Ang dapat munang itanong ay kung kaya nga bang gawin ito ng kahit anong bansa dahil di naman pwede na isang missile lang ang ipadala. Ilang nuclear bombs nga ba ang kailangan? Kaya din ba ng isang bansa na gumawa ng kailangang dami nito? Sa estimation ng mga scientist, kailangan ng napakaraming nuclear bomb para mapasabog ang buwan kung saan walang malaking parte nito ang matitira na pwedeng iikot pa rin sa mundo. Hindi lang 10 o kaya 100 na nuclear bombs ang kailangan. Ang kailangan ay tinatayang mahigit 500 bilyon na bomba. Wala yatang bansa ang kakayaning gumawa ng ganun karami. Kahit nga gumawa ng isang nuclear bomb kada tao sa mundo ay di pa rin kaya. Ang paggawa ng isang nuclear bomb ay ubod ng mahal at napakatagal ding mabuo. Ngunit sabihin na natin na may nagpadala ng nuclear bomb sa buwan at sumabog ito sa ibabaw nito. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Tulad ba ito ng pagsabog ng nuclear bomb sa ibabaw ng mundo? Unang-una ay di tulad ng mundo ang buwan. Manipis ang atmosphere nito at ang gravity nito ay 1/6 lang ng sa mundo. Ang atmosphere ay ang bumabalot sa mundo at ito ang dahilan kung bakit may limitasyon sa pagkalat ng debris at radiation kapag may sumabog ng nuclear bomb. Ang atmosphere din ang dahilan kung bakit nabubuo ang mushroom cloud pagkatapos ng pagsabog ng nuclear bomb. Iba naman ang nagiging epekto kapag sa buwan. Walang mushroom cloud at ang mga bomb debris, radiation at kahit na ang matinding init ay kakalat lang sa paligid ng buwan. Kung mayroon mang mga astronaut o mga spaceship sa ibabaw nito ay maaaring matunaw agad kung may sumabog na nuclear bomb. Pero dahil na rin sa manipis na atmosphere ng buwan ay mas madaling lumamig ang mga debris at radiation na nagawa ng pagsabog. Hindi ito magiging isang grand spectacle. Aakalain lang ng isang tao sa mundo na kislap lang ng liwanag kapag may sumabog na nuclear bomb sa buwan. Ang epekto ng nuclear bomb sa buwan ay hindi naman ganun kalakas kung tutuusin. Magkakaroon lang ng crater sa buwan pagkatapos nitong sumabog. Maaaring magkaroon ng lindol pero hindi ito sapat para masira man lang kahit konti ang buwan. Hindi din mawawala sa orbit ang buwan at patuloy pa rin ito sa pag-ikot sa mundo. Wala ring mapapahamak na tao o kahit anumang buhay. Pero sabihin na natin na may nakapagpadala ng bilyong-bilyong nuclear bombs dito at nawasak ng tuluyan ang buwan. Ano na ang mangyayari? Siyempre, magiging madilim ang ating mga gabi. Wala nang buwan na magre-reflect ng ilaw galing sa araw. Maliban sa kadiliman, ay wala na ding humihila sa ating mga katubigan at may mga pagbabagong mangyayari sa ating climate, tides at weather. Pero normal naman ang pabago-bagong klima at panahon. May mga bombilya din at mga lampara kung madilim ang gabi. Pero ang totoo, kung ang klima ay pabago-bago ay maaari itong magdulot ng ice age. Pwede magkaroon din ng mga extreme weather conditions tulad ng malalakas na bagyo. Sa madaling salita, kapag nawala ang buwan ay pwedeng hindi kayaning mabuhay ng sangkatauhan at iba pang nilalang dahil sa mga kalamidad na pwedeng mangyari. Saka pag pinasabog natin ang buwan, ang mga pira-pirasong bato na iba-iba ang hugis at laki na galing dito ay maaaring bumagsak sa mundo at magdulot ng kung ano-anong sakuna na ikakasawi ng buhay. Maaaring bumangga din ang mga ito sa ating mga satellites at space stations. Magiging delikado lalo na sa mga maglalakbay gamit ang eroplano o kaya space shuttle. Sa huli ay dapat nating tanggapin na kung wala ang buwan ay maaaring wala tayo sa mundo. Ang mundo at buwan ay parte ng solar system. Ito ay isang grupo ng mga heavenly bodies na nabuo ng isang sistema na nagbigay daan sa pagkakaroon ng buhay sa mundo. Kung kaya't ang pagpapasabog sa buwan ay walang magandang epekto sa atin. Mabuti na lamang at napakahirap sirain ng buwan. Kahit gamitan ng nuclear bomb ay magkakaroon lang ito ng crater sa ibabaw. May kaunting kislap pero pagkatapos ay wala na. Walang magugulo o kaya mahihirapan. Mananatili pa rin ang buwan na maliwanag. Kaya kung sakali man isang gabi na pauwi kayo ng kaibigan mo sa panunood ng sine at hinabol kayo ng werewolf, ay hindi pwedeng bigla na lamang maglalaho ang buwan para maging tao ulit ang werewolf. Pero wala rin naman ding kapangyarihan ng buwan na magpa-transform ng tao para maging werewolf. At ang katotohanan ay imagination nyo lang ng kaibigan mo ang lahat. At ang payat na lalaki ay may karga lamang na asong labrador. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.